Ako si Maria at ito ang aking kwento. Part 37, Ferlita. Binuksan na Jasmine ang kotse. Pagkapasok, nahahapo siyang sumandal dito. Hanggang ngayon, palaisipan sa kanya kung sino nagpadala ng kanyang confidential records dito sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Hindi mabilang ni Jasmine kung ilang beses siyang bumuntong hininga habang iniisip ang tungkol sa bagay na to. Kinuha ni Jasmine ang cellphone ngunit agad din binalik to sa bag. Kung sasabihin niya to sa ama, tiyak malalaman to ng mommy niya. Mag-aalala ito at pipilitin bumalik siya sa Switzerland. Pinilig ni Jasmine ang ulo? No, hindi pwede. Imbes na tawagan ng ama, pinili ni Jasmine na tawagan si Fernan. Finally, nakontak din kita. Fernan, I need your help. Napahinto sa pagsasalita si Jasmine nang may kumatok sa salamin ng kanyang sasakyan. Pamilyarang babae. Kung hindi nagkakamali si Jasmine, isa ang babaeng to sa mga babaeng kasama ni Sarina sa bar no nagpunta siya ron kasama ng kanyang mga kaibigan. Bago binaba ang bintana ng sasakyan, nagpaalam muna si Jasmine sa kapatid na si Fernan. Hi, Jasmine? Namumutla na nagpalinga nga ang babae. Tinitiya kung wala ba nakasunod sa kanya. Bago muling humarap kay Jasmine na namumutla pa rin ang mukha. Alam ko na hindi naman tayo close o personal na magkakilala, pero alam ko na nakita mo na ako sa bar. Lumunok ito ng ilang beses. Halata na takot tong maling magsalita. Kasama ko si Serena that time. Tumango si Jasmine. Nagtataka man, piniling wag magtanong at pabayaan ang babaeng magpatuloy. May inutos kasi siya sa akin nung nakaraang linggo pa. Ang sabi niya, ipadala kong ibibigay niya sa akin na folder sa law firm na yan. Ginawa kong utos niya dahil wala din naman akong magagawa para hindian siya. Pero nalaman ko dyan ka pala nagtatrabaho. Maniwala ka, Jasmine, wala akong intensyong masama. Di ko alam anong laman ng folder na pinadala niya pero nakokonsensya kasi ako na baka nakasira ako ng tao kung ano man ang laman nito. Nakikiusap ako. Huwag mo sanang sabihin sa kanya na sinabi ko lahat ng to sa'yo. Kanina pa nakaalis ang babae. Naiwan sa Jasmine na kuyom ang kamao. Di mawala ang gigil niya sa kapatid ni Lance. Talagang sinusubukan ng babaeng tong pisi ng pasensya niya, ha? Bago pinaandar pa alis ang sasakyan, nagpadala muna siya ng reply sa mensahe ng kapatid niya na si Fernan. Sinabi niya ayos lamang siya at hindi nito kailangan mag-alala. Nakarating nga si Jasmine sa bahay ng mga Anderson. Nagtataka man paano siya nakapunta sa lugar. Hindi muna to inisip ni Jasmine. Mas nangingibabaw ang kanyang inis kay Sarina ngayon. Nariyan ba si Sarina? Umiling ang kasambahay kay Jasmine. Kung ganon, nasan siya? Matagal pa ba siya? Sa tingin ko'y mamaya pa darating si Ma'am. Oh, nariyan na pala si Ma'am Sarina. Wika ng kasambahay na makita ang pagdating ng sasakyan ng among si Sarina. Agad sumalubong si Jasmine sa pagbaba ng babae. Mukha itong nagulat nang makita siya. Subalit nagawa agad itong mapaskil ng ngiti sa labi. Mukhang mahalagang sadya mo, kaya napadaan ka dito sa bahay. Bakit mo ginawa yon? Gigil na niyang tanong. Subalit kinunutan lamang siya nito ng noo. Huwag ka nang magmaang-maangan, Sarina. Alam kong ikaw ang nagpadala ng records ko sa law firm. Saan mo kinuha mga records na yon? Saka ano bang motibo mo? Humakbang paatras si Sarina nang humakbang palapit sa Jasmine. Relax ka lang, Jasmine. Maghinay-hinay ka sa pambibintang mo dahil wala ka namang ebidensya sa mga sinasabi mo. Ugali mo ba talaga ang mambintang ng tao? Ngumiti ito. Ngiti na lalo nagpainit sa ulo ni Jasmine. Nawalan ka na nga ng alaala, pero ganyan pa rin ang ugali mo. Nakakaawa ka naman. Kumuyom ang kamao ni Jasmine. Ugali ang mambintang? Huwag mo kong igagaya sa'yo, Sarina. Pabiktima at sinungaling. Kapag inulit mo pa to. Hindi ko na alam kung makakaya ko pang magtimpi sa ugali mo. I'm warning you, Sarina. Huwag mo kong susubukan. Imbes na matakot, ngumiti lang si Sarina ng may pangiinis. Banta ba ang sinabi mong yan, Jasmine? Dahil kung oo, sa palagay mo matatakot ako? Naglaban ang tinginan ng dalawa. Palaban na lumapit si Jasmine kay Sarina. Banta? No, Sarina, that's a promise. Baka nakakalimutan mo. Isang Crawford ang kaharap mo. Kapag gumamit ako ng kapangyarihan, pupulutin ka sa kangkungan and worse, baka bumalik ka kung saan ka nagmula. Nabura ang ngiti ni Sarina. Napalitan ng pamumula ng mukha. Galit na galit to sa karap at anumang sandali gusto ng manakit. Jasmine? Lumapit si Jasmine kay Sarina. Saka ito binigyan ng mapang-asar ng ngiti.
Kaya umayos ka. Dahil kapag ako napuno sa'yo, may paglalagyan ka. Banta na Jasmine bago iniwan si Sarina na nagngingit-ngit sa galit. Nagsisigaw si Sarina pagkapasok pa lang ng bahay. Nagtakbuhan ng mga kasambahay sa takot na mapagbalingan. Ang lakas ng lobong bantaan ako. Kahit kailan peste ka talaga sa buhay ko, Jasmine. Mamamatay ka. Natigil to sa pagwala nang tumunog ang cellphone sa bag na nasa lapag. Iritang dinampot to ni Sarina. Ngunit nang mabasa ang mami niyang tumatawag, pinakalma niya ang sarili. Kanya itong binati na parang walang nangyari. Hello, Mommy. How's your day? Ikamusta mo na lang ako kay Tito Dexter? Napatigil si Sarina sa pagsasalita nang makitang Kuya Lance niya. Kuya Lance! Agad niyang ibinaba ang tawag at tumakbo palapit sa kapatid. Where's the record you took in my office? Kuya Lance, give it to me now, Sarina. Napakadilim na mukha na wika ni Lance. Umiling si Sarina, nanindigan sa kanyang sinabi. Pero wala akong alam sa sinasabi mo, Kuya Lance. You, liar! Kinagawa mo akong tanga. Ibigay mo nga sa akin ang records na ninakaw mo sa office ko ngayon din, Sarina. Dumagundong ang galit na boses ni Lance sa buong kabahayan. Gulat at pagkabiglaan nakabalatay sa mukha ng lahat na nakakarinig. Hindi lang ang mga kasambahay, maging si Sarina na bigla din. Nagbabaga sa galit ang mata na nilapitan to ni Lance, kaya napaatras si Sarina sa takot. Hihintayin mo bang ulitin ko ang tanong ko? Nasa ng mga files ng record ng asawa ko? Shit! Napaluhod sa takot si Sarina sa harap ng kapatid. Tumingala ito habang lumuluha. Kuya Lance, sorry. Nag-alala lang naman ako kay Jasmine eh. Kaya naisipan ko ipadalang records niya sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman ko kasi palagi siyang nawawala ng malay. Kaya naisip ko kapag pinadala kong records niya, makakatulong yon para mabawasan ang trabaho niya sa firm. Humagulhol siya para maging mas makapani-paniwala. Patawad na, kuya. Alam ko naman na ayos lang na madagdagan ang alalahanin mo dahil alam kong mahalaga siya sa'yo. Pasensya na talaga dahil nangialam ako, kuya. Gusto lang naman kitang tulungan eh. Nakadama ng tuwa si Sarina nang lumuhod ang kuya niya sa kanyang harapan sa pag-aakalang siya'y aalay nitong tumayo, subalit mali siya. Napakadilim ng mukha ni Lance. Ang mga mata nito'y puno ng pagbabanta na nakatingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mula sa'yo, lalo na pagdating sa asawa ko, Sarina. So better leave my life alone. Maanghang na bitaw ni Lance ng salita bago umalis. Na makaalis ang kapatid, maririnig ang pagwawala at pag-iyak ni Sarina sa galit. Kanina pa nilalaro ni Jasmine ang cellphone na hawak. Tama bang gagawin niya? O papalagpasin na lang ginawa ni Sarina sa kanya? Bumuga siya muli ng hangin. Sa ngayon, palalagpasin muna niya ang ginawa ng babae. Pero pag naulit na to, hindi na mapapalagpas ang gagawin nito. Ma'am Jasmine, tumatawag ang mommy ninyo. Nasa kabilang linya na siya ngayon. Tsaka lamang napukaw si Jasmine. Nang marinig ang sinabi ng kasambahay, nakadama siya ng pagkasabik ng kanyang marinig ang boses ng mommy at daddy niya. How's my princess? Bungad na tanong na Jeremy sa anak. I am good, Dad. Kayo ni Mommy? Miss na miss ko na po kayong dalawa. Inagaw ni Ferlita ang telepono sa asawa nang hindi na makatiis. You have a chance to be with us. Pero pinili mong bumalik dyan. Anak, bumalik ka na dito. Baka nakakalimutan mo ba'y naghihintay sa'yo? Ano ba ang gusto mong malaman? Di pa ba sapat ang sinabi namin ng daddy mo sa'yo? We are just protecting you from any harm. Kaya hindi na namin gusto na bumalik ka dyan. Mommy, tutuparin ko naman ang pinangako ko sa inyo. I will be back in a year. That's too long, my princess. Hindi ako papayag na magtagal ka pa dyan. Kailangan ka na ba naming bumalik ang daddy mo dyan para kunin ka at ibalik dito sa Switzerland? Humigpit ang hawak ni Jasmine sa telepono. Bigla, sumagi sa isip niya si Lance. Hindi na niyang kayang iwan. Ito, I am really sorry, Mommy, Daddy, but I cannot go back right now. Alam ko na may pinangako na ako sa inyo pero bago ko yun gawin at tuparin, gusto ko munang makilala ang sarili. Mommy, hindi po kasi ako masaya. Parang ang dami po ng kulang. Kung hindi lang po sa utak ko, pati po sa buong pagkatao. Para pong may mahalaga ako nakalimutan na gusto kong maalala at gusto ko pong malaman ano ang lahat ng mga yon. Sorry, Mommy. Hindi na malaya ni Jasmine na tumutulo na pala ang luha niya. Nang marinig ni Ferlita ang pag-iyak ng kanyang anak, bumuntong hininga ito.
Bilang ina, masakit din naman sa kanya na makitang araw-araw tong nakanganga sa nakaraan nito. Ang isa pa nga na ikinatatakot ni Ferlita kapag naalala ni Jasmine ang tungkol sa anak nito. Paano kung di makain ng kanyang anak kapag nalaman nito ang totoo? Tumingin si Ferlita sa asawa nang aluin siya nito sa pamamagitan ng paghaplo sa kanyang balikat. Bumulong si Jeremy sa tenga ng asawa. Let us know her past. Wala na tayong magagawa kung itong gusto ng ating anak. Tumango na lamang si Ferlita. Marahil tama nga ang kanyang asawa. Princess, mangako ka sa amin ng daddy mo na tutuparin mo ang pinangako mo at hindi ka susuway. Alam mo naman na para siyang ginagawa namin, hindi ba? Kinagat na Jasmine ang labi ng Marian. Yes, mommy, hindi ako susuway sa inyo. Nakahinga na malawag si Ferlita. Siya nga pala, Jasmine. Tumawag ang Tito Dexter mo. Silver anniversary ni Tita Clea mo next week. Huwag mong kakalimutang pumunta, ha? Nagtatampo ng tita-tito mo dahil di mo sila naalalang puntahan. Akala tuloy nila kasama siya sa mga taong nakalimutan mo. Napangwe si Jasmine. Oo nga pala. Di niya nadalaw ang mag-asawa. Sa probinsya nakatira ang Tito Dexter niya kung saan ito nakilala ang asawa na si Tita Clea. Isa ng alkalde ang Tito Dexter niya ngayon. Iniwan ng pagiging babaero. Naging matinong asawa at ama na naglilingkod sa bayan. Huwag mong kalimutan bumili ng suhol para sa Tita Clea mo. Pukaw ni Ferlita sa anak bago nagpaalam. Pagkababa ng telepono, nakangiting pumihit si Jasmine paharap. Napasingap siya sa gulat na makita si Lance. Nakasandal to sa pader habang nakapamulsa. Teka, gabi na. Anong ginagawa dito ni Lance? Nagugulat ka ba? Nagulat si Jasmine nang biglatong lumapit sa kanya at yumakap. I'm sorry, Jasmine. Kumunot ang noo niya. Para saan? Dinig ni Jasmine ang pagbuntong hininga nito bago sumagot. About your record. Sarina took it and gave it to your boss. I'm really sorry. Umiling na lamayo si Jasmine kay Lance. Bakit ka humingi ng tawad, Lance? Wala kang kasalanan, okay? Hindi mo kasalanan ang ginawa ng kapatid mo. Kumunot ang noo nito. You knew about it? Nang tumango siya, nagtanong ito. Kailan pa? Nalaman ko kaninang tanghali, Lance. Actually, galing ako doon kanina lang. Lance groaned when he felt Jasmine's hand is now touching his face. Huwag mo na isipin ang tungkol sa bagay na yon, Lance. Wala tayong magagawa, nangyari na yan. Gusto man itong idemanda ni Jasmine, kailangan niya isaalang-alang si Lance at ang ina nito. Stop doing that, Jasmine. Your hands are too warm to touch me. Hindi ako makakatulog mamaya sa ginagawa mo. Napapahiyang binitiwan ni Jasmine ang mukha ni Lance. Hinahaplos na pala niya to nang hindi niya namamalayan. Natigilan siya tumingin kay Lance nang may pagtatanong. Kung sa'yo kinuha ni Sarina ang record ko, ibig bang sabihin, sa ospital na pag-aari mo ko dinala nila Mommy, Lance? Nag-search kasi ako sa internet pero ni isa wala ako nakitang balita tungkol sa akin. All information about me has been deleted. I think my parents are the reason behind that. Alam mo ba kung paano ako na-aksidente? Isa ka ba sa mga doktor na gumamot sa akin? Nanigas sa kinatatayuan si Lance sa tanong na Jasmine sa kanya. Nagbukas sara ang kanyang labi, di magawang magsalita. Samantalang napansin ni Jasmine ang pananahimik itong bigla, kaya lumakas ang hinala niya na may alam nga si Lance at posibleng may alam din si Sarina tungkol doon. Di niya naisip no na baka may alam ang pamilya nito dahil ayon sa magulang niya, ang mga ito lang nakakaalam ng aksidenteng nangyari sa kanya. Mahigpit na yumakap si Lance sa asawa. Alam niya damalito ang panginig niya sabalit wala siyang pakialam. Di niya kaya na sagutin si Jasmine. Oo, sinabi niyang handa siyang harapin ang galit nito kung sakali mang bumalik ang alaala nito. Pero hindi pala ganun kadali. Maisip pa lang ni Lance na kapopootan siya ni Jasmine ay natatakot na siya. Nasasaktan at para bang nawawalan ng lakas. Let's just stay still for a while, Jasmine. I'm begging you. Please, ganito muna tayo. Huwag ka muna makaalala at hindi pa ako handa. Di maintindihan ni Jasmine kung bakit sinasabi ni Lance na sumabay na sa kanya mag-dinner. Dahil gabi na rin naman, inalok ni Lance na sumabay na sa kanya ito. Imbes sa pagkain niya itinoon ng atensyon, di maalis kay Lance ang mga mata niya. May gayuma ka sigurong pinainom sa akin, no? Kasi parang gusto talaga kita eh. Aniya habang nakatingin ng may panunod kay Lance. Uminom muna si Lance ng tubig bago nagsalita. Di ko na kailangan painumin ka ng gayuma. Pinasadahan na Jasmine ang tingin ang kabuuan nito. Dahil gwapo ka. Ngumisi to bago sumagot.
dahil matagal ka nang patay na patay sa akin. Muntik nang maibuga ni Jasmine ang tubig na iniinom. Namumula ang pisngi at tinuro niya pa ang sarili. Ako? Patay na patay sa'yo? Wow ha, ang taas naman ng self-confidence mo. Di niya alam marunong din palang magbiro si Lance. Napahinto si Jasmine sa pagtawa na mapansin na nakatitig si Lance sa kanya. Aware siya na maganda talaga siya. In fact, marami nagsasabi nito sa kanya noon pa man. Lahat yon balewala kay Jasmine. Pero itong si Lance, tumitig lang to sa kanya at walang papuri, daig pa niyang pinuri ng buong mundo. Masarap sa pakiramdam. Oo na, masyado kang maganda. Puri ni Lance sa kanya na parang nabasang nasa isip niya. Humawak siya sa pisngi. Sandali, wala akong sinasabing yan nun, Dr. Lance ha. Ang sabihin mo, nagagandahan ka lang sa akin. Bulong niya sa huling sinabi. Na umabot sa pandinig nito kaya mahina tong natawa. Matagal-tagal din silang nagkwentuhan ni Lance. Kung siya lang masusunod, ayaw niya na tong umalis. Kaso lang, dalaga siya at di maganda na magpatulog sa bahay nila. Baka malaman ng magulang niya at mapagalitan siya. Pagkahatid niya kay Lance hanggang labas ng gate, magkahawak pa silang dalawa ng kamay. Ang labo ng relasyong meron sila, walang ligawan na nangyari. Basta na lang sila nagkagustuhan. Good night, Jasmine. Paalam ni Lance bago pumasok ng sasakyan. Good night, Lance. Nakadama siya ng panghinayang nang pumasok na to ng kotse. Yun lang, wala man ng good night kiss. Papasok na sana siya na makarinig ng yabag. Paglingon niya, tumatakbo si Lance palapit sa kanya. Napakapit siya sa suot nitong polo nang sakupin ng labi nito ang labi niyang nakaawang pa. Tinugon niya ang halik ni Lance na puno ng pagkasabik. Masyadong mabilis ang pangyayari. Natagpuan na lang nila ang sarili sa loob ng kwarto niya sa ibabaw ng kama. Naalala niya noon sinabi niya rito na hindi ito masarap. Kasi nangulingan lahat ng sinabi niya noon kay Jasmine. Ang totoo, hindi siya nakatulog na ilang linggo dahil palagi niya napapanaginipan ang mainit na pagtatarik nilang dalawa noon. Nakakabaliw ang asawa niya. Hinahanap-hanap to ng kanyang katawan. Yun ang totoo. Sa akin ka lang, Jasmine. Mangako ka na ako lang maging lalaki sa buhay mo. Bilang lalaki, natutuwa siyang makita na napapaligay niyang asawa ng sobra. Alam niya siya palang ang lalaki na sa buhay ni Jasmine, dama niya yun. At ilang sagdalipay, sabay nilang narating ang rurok. Matapos sinisan at punasan ng pawis si Jasmine, tumabi si Lance dito. Niyakap niyang asawa habang nakaunan to sa kanang braso. Mahal kita, Lance. Nagawa pang sabihin ni Jasmine bago matulog. Inaplos ni Lance ang hubad na balikat ng asawa. I know, Jasmine. Matagal ko nang alam. Mahal din kita. Ani Lance sabay halik sa noon ng kanyang asawa na mahimbing na natutulog ngayon sa bisig niya. Ano nga kaya ang mangyayari kapag nanambalik na ang nawalang alaala ni Jasmine? Magawa pa kaya niyang mahalin ang lalaking dahilan ng paghihirap niya at pagkawala ng anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.